Ang cyberbullying ay ang paggamit ng teknolohiya para manakot, mangharas o kaya'y manghiya ng ibang tao. Pero ibang usapan na raw kung ang biktima nito, bata. Para malaman kung ano-ano nga ba ang epekto ng cyberbullying, lalo na sa mga bata. Kasama natin ang Child Behavior Specialist, Raul Ganya. Sir Raul, welcome sa Dapat Alam Mo. Good afternoon. Yes, Sir Raul. Ito, unang tanong, may long-term bang epekto yung cyberbullying sa mga bata kahit yung mga nabibiktima tila wala pang muwang sa mundo? Ang nakakatakot dito kasi yung paglaki nila, naralaman nila eventually na nung kabataan pala nila, sila ay nabully. Kaya yung effect nito na bumababa yung self-esteem nila, takot silang magsimula ng bagong proyekto kasi ang takot nila, baka lokohin na naman sila. So kahit bata pa pala sila, pwedeng ano yun? Maaari po yun. May epekto na. Opo. Pero Sir Raul, kung ang biktima naman ay batang-bata pa, gaya ng 4 na taong gulang, bata na bababa, may paraan ba para makaiwas sila sa epekto nito? Maaring sa simula, huwag mo nang ipakita ng mga magulang na meron palang negative effect sa kanila, no? Na sila pala ay binubuli upang maprotektahan naman sila. No? Pero eventually, malalaman nila to kasi sabi nga natin, nasa Twitter na eh, na hindi na ito mabubura, hindi na ito mawawala. Ang mahalaga rito, ipaliwanag eventually sa kanila ano ba yung nangyari nung panahon na iyon at tulungan kung mga ngailangan ng bata ng psikolohiyang tulong. Oo. Paano po kung ang sitwasyon nalaman o aware ang bata sa nangyari? May paraan pa rin po ba para maprotektahan sila? Yung meron na silang kamalayan? Kailangan dito, kung makakakita tayo ng pagbabago sa buhay nila, magiging mahiyain sila, matatakutin, no? Hindi marunong sa academic nila, bumababa ang grades nila. Kinakailangan mag-seek na tayo ng medical help. Oo. Pero Sir Raul, sa kaso naman ng biktima o gumagawa ng cyberbullying, ano kaya yung posibleng pinanggagalingan nila? Ano kaya yung posibleng dahilan nila sa paggawa nito? Yung iba kasi, ang ginagawa nila, parang para sumikat, ginagawa nila ito para sumikat. Yung iba naman po, ginagawa nila ito para self-defense nila. No? Minsan naman, sabi natin, hindi naman nila inaalam na sila pala ay nakakasakit. Pero eventually, yun ang nagyangyari. Ay lalo ngayon, siyempre, content. Para may content yan. Anyway, thank you Sir Raul Ganya. Mga kapuso, be responsible. Laging tandaan, think before you click. Ano mang aksyon ang ating gagawin, isipin laging may consequence itong maaaring maaka-apekto sa iba. Mapausapin kalusugan, isyong pantahanan at kahit kwentong pambata at kalalakihan, hindi ko palalampasin yan. Dapat alam mo. Kay Susan.